Kumustahin po natin ang bukas ng pasok sa mga pampublikong paaralan sa ilang mga lugar, ilang mga paaralan dahil iba ho yata, nasa migit 1,000 aking binabanggit kanina dito na mukhang hindi pa yata makakasabay sa opening ng klase po bukas ang National Chairperson ng Teachers Dignity Coalition. Nasa ating linya sa mga oras ito si Cabenjo Basas. Cabenjo, magandang umaga, kumusta ka na? Yes, Sir Orly, good morning po at good morning sa mga nanonood. Unang-una muna, bago ko alamin ang sitwasyon sa bukas, no? Opening ng klase bukas sa mga pampublikong paaralan, July 29. Kumusta ba ang reaksyon ng inyong ng mga guro siguro, lalo na sa public school, dun sa sinasabing walang magre-retiro na hanggang instructor 1 lang. Ibig sabihin, kahit paano ay uunlad naman at lalaki ang sweldo na naging tema ng SONA ng Pangulong Bongbong Marcos noong nakaraang Lunes. Kumusta ba natin ito sa kanila, Benjo? Of course, appreciated naman natin yung ganong mga pronouncement. Lalo na kung yan ay susuhayan ng polisiya at siguro naman malakas ang loob magdeklara ng ganyan ng ating Pangulo dahil meron na pong polisiya. No, ginawa po yan ng pang 2022 no, sa dati pang Pangulo at inaayos na po yung policy niya no, since, if I'm not mistaken, since the time of Secretary Des de Lapus. No? So, mahaba na po yung dinaanan po niyan at ngayon lang po yan na-realize. No? But we have the executive Ang order. lungkot naman nun, ang tagal na pala nito. Hindi ba pala na isa sa katuparan, Cabenjo? Ang tagal na pala niyan. Tapos may babalitaan tayo na hanggang mag-retiro na, ganun lang ang kanilang rango. Mayroon parang ganito, ano? Yes po, pero ngayon lang nga po, noong 2022 lang, no, late during the presidency, President Duterte po, no, na pirmahan yung executive order. Tapos yung IRR no, to implement this order ay ngayon lang po, nung Friday lang po na napirmahan po no, ng DepEd, DBM at Civil Service Commission. Okay. Anyway, sige. Kumusta naman ang paghahanda, preparasyon? Mukhang hindi talaga lahat makakasabay. Pero ano ba ang pangkalatang assessment, talo na ho ng inyong namomonitor sa sitwasyon sa mga pampublikong paaralan para po sa opening bukas, Sir Benjo? Well, generally naman po, no, sabi naman namin, kami ay mag-rely din dun sa assessment no, sa ground. No? Nakita naman po natin. Ngayon, ang huling tala ng Department of Education ay around 1,000, no, 2 schools ang hindi magbubukas. Marami pa rin ito. Marami po. No, at ang kalakahan po nito ay nandito sa atin sa Metro Manila at dyan po sa Central Luzon. Well, kaya nga po kami nananawagan noong nakaraang araw no, na kung maaari yung buong rehiyon ay i-suspend muna or i-postpone muna. No? Pero ang naging tugon naman dito ng ating DepEd ay granular. No? So, depende sa mga schools. No? Ang dito naman po namin, syempre, no, may mga eskwelahan tayo no, na kahit okay, kahit hindi naman ginamit na evacuation center, no, at physically ay okay, walang damage, ano po. Yung mga eskwela, yung komunidad, yung ating mga magulang, yung mga bata, at yung mga teacher natin, yung iba ay talagang medyo kailangan nilang respond muna doon sa kanilang mga personal no, na pangangailangan. Kasi kung ready na yung school, yung mga estudyante, yung mga magulang siguro na baka binaharin yung bahay, lalo na yung mga guro na baka papasok sa paral para magturo pero nasa bahari yung bahay o na-damage yung bahay, baka nga hindi nga naman sila handa pa, Cabenjo. Exactly, opo. So hindi lang yung physical readiness ng school yan, ano? Ang pinag-uusapan po natin kundi yung emotional, no, physical, no, psychological preparedness din no, ng ating mga mag-aaral, ng mga stakeholders, lalong-lalo na ng mga teacher natin. But nevertheless, no, andiyan naman na yan po, no, at nagsabi na ang mas marami no, ng mga DepEd offices no, na ready tayo. Talagang wala po magagawa kundi ihanda rin po no, yung aming mga sarili po no, para sa pasok po bukas. In fact, Sir Orly, ngayon, no, papunta din ako ngayon. Meron kaming pamisa no, dyan sa Loreto Church, no, dyan po sa Sampaloc, no, at gagawin po ito sa iba pang mga simbahan at ang mga pook sambahan, hindi lang naman ang mga Katoliko no, sa buong bansa. No, para hingiin din po, no, syempre, itong maayos na pagbubukas ng klase ngayon sa mas maraming mga paaralan. Maganda ho yan. Saan ako ipatungo, Cabenjo?
kamo na misa? Ano po, Loreto Church, no, diyan po sa Sampaloc. Sa Sampaloc. Okay. Maganda na rin ito bilang panimula ng pasukan para maging ligtas hindi lang mga mag-aral pati mga guro at mga magulang na rin. Ito bang binabanggit natin ng mga nasa 1,000, gusto ko lang kasi malaman. Itong nasa around 1,000 na hindi pa pwedeng magbukas. Ito ba, karamihan ba dito ay napinsala o maaring walang natirang gusali at kinakailangan magpatayo ng gusali? Ano bang sitwasyon itong karamihan dito kaya? Karamihan po nito, no, base po sa aking nakita, nabasa, no, at based din sa consultation namin sa DepEd NCR last Friday, no, mas marami po dito ay ngayon ay ginagamit evacuation center Evacuation po. center lang. Hindi naman po masyadong destructive yung bagyo, maliban doon sa baha talaga. No, yun yung medyo ininda natin lahat yung pong baha. Alam mo ba nagkakausap tayo ka, Benjo, hindi mawaksi sa isipan ko yung nakita kong estudyante na bit niya yata, bagong bag niya yata siguro yun, binaha. Sabi ko malamang, andun yung bago niyang notebook, andun yung bago niyang lapis, andun yung bago niyang papel, lahat ng maaring bago para sa pasokong ito andun doon at nabaha. Sabi ko nakakalungkot ito, mukhang maraming dapat tintulungan. Lahat siguro, hindi lamang tayo, LGU, pati mga kapuso natin na pwede magkaloob ng tulong sa ganitong mga uri ng mga mag-aaral. Kaya siguro talaga di natin matatawaran kung bakit may mga magulang gustong i-postpone muna ng 1 o 2 linggong pasukan. Tama po, no, kaya nga po sabi namin, no, kasi may mga nakausap din naman tayo sa DepEd, no, at ang sinasabi, yun naman na daw po ang decision, no, ng mga DepEd field officials, no. Ang sabi nga po namin dito sa mga LGU natin, wag naman mag-rely, no, solely, no, doon sa mga DepEd field officials, no. Baka pwedeng yung mga magulang diretso nating kausapin, no, at yung mga teacher, no, baka naman mag-iba yung assessment po nila, no. Kasi sabi ko nga, no, gaya ng sinabi ko nung simula natin, no, Sir Orly, no, hindi physical readiness ng eskwelahan ng pinag-uusapan dito. Mas malalim pa, no. At sabi din ng iba kasi daw para daw maiwasan na yung Saturday makeup classes, no. Again, ang sagot namin diyan, it doesn't follow, no. Kung kapag nagkaroon po tayo ng postponement ng 1 week, hindi naman nangangahulugan to na mangangailangan na rin tayo ng Saturday makeup classes. May mga paraan na po ang Department of Education ngayon na establish, no, nung pang mga nakalipas na taon. Alright, anyway, siguro meron pa maaari pag-uusap tayo dyan na Benjo, at hindi naman siguro may wawaksi itong mga ganitong mga katotohanan sa ilang mga sitwasyon. Hindi lamang sa Metro Manila, kundi maging sa mga matinding tinamaan nitong pagbaha dulot ng habagat. Binabasa ko ito mga apektado mga paaralan Yung Bataan, 208 paaralan ng apektado. Tapos sa Bulacan, 92. Ang taas pa ng baha dito ng Miyerkules. Malolos, 48. Pampanga, 51. At Tarlac, 20. Anyway, sakasakali man sigurong may pagbubukas pa rin ng paaralan sa mga lugar na ito ng mga binaha. Sana nga lang kahit pa paano mabago at maging maayos ang lahat. Lalo na hindi lang sa mga mag-aaral kundi pati sa mga guro, Benjo. Tama po. At of course, no, hindi pa naman tapos ang weekend, no. Meron pa ring panahon. In fact, hindi lang naman tutungkol doon sa baha, no. Pati yung DepEd, no, hindi po meron pong mga usapin, no, na hindi pa rin natin paghandaan gaya ng lalo na ito yung matatag curriculum, no, dahil bago po ito, no. Bago yung ating mga workloads, no, sa ating mga guro, yung working hours, no. So, maraming issue pa, no, na kailangan pong tutukan po, no. At sa tingin ko magkakaroon pa ng oras lalo yung DepEd for that whole week, no, para lalong mag-prepare po. Benjo, maraming salamat. Kumusta uli ka, Biseo, at kumusta mo ako sa ating mga magigiting na mga guro, lalo na ho yung tumulong at nagkawang gawan nito nakaraang pagbaha. Thank you, Sir Benjo. Ingat po kayo. Salamat din po. Salamat po. At mabuhay po. Benjo Basas, National Chairperson ng Teachers Dignity Coalition, ang inyo pong napakinggan. Magbabalik po tayo. 13 minuto pa. Hilingan, walang pinopro.